8 barangay sa Calasiao nakararanas ng isolated flooding. Ang detalye sa report. Sa 1 p.m. monitoring ng MDRRMO, nasa 7 feet above normal level na lang ang Marusay River sa Calasiao, Pangasinan. Patuloy pa ang pagbaba ng antas. Mula ito sa dating critical level na 8 talampakan. Pero may mga barangay sa bayan na binabaha ngayon dahil sa mga naipong tubig ulan. Kabilang dyan ang Sitio San Pablo sa Lasip, Sitio Subdivision sa Lumbang, Sitio Kasintak sa Longos, Sitio Bingko sa Benlag at Sitio California sa Quezban. Pati ang ilang bahagi ng Barangay Poblacion East, Nalsian at Talibao. Isolated cases po ito doon sa mga low-lying areas and usually doon po sa mga compound na talagang mabababa. Simula pa raw noong kasagsagan ng Bagyong Uwan, binabaha ang bahay ng mag-anak ni Mang Bernardo sa Purok 3, Talibao. Sanay na raw sila sa sitwasyon. Every time na basta bumaha yung lumakas yung bahar dyan. Mababa talaga yan sa amin. Bukod sa baha, problema rin ng ilang residente sa Talibao ang kawalan pa rin ng supre ng kuryente hanggang ngayon. Sana exceptional nila yun. Para magkailaw na kami, ilang araw na. Wala kaming ilaw. Hindi yung mga apo ko pinapunta ko doon sa Dagupan, wala kaming ilaw. Malamok. Bukod sa barangay Talibao, ilang bahagi rin ng 13 barangay pa sa bayan ang wala pa ring supply ng kuryente. Panawagan ng mga otoridad, konting tiis lang at pangunawa dahil puspusan ang power restoration ng DECORP. Patuloy po ang pakikipag-coordinate po ng lokal na pamahalaan sa DECORP para matugunan po lahat po ng inyong mga hinaing. Nauna nang inihayag ng DECORP na top priority nila ang maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon.